Biyaheng sakto sana sa Independence Day ang pagprotesta ni ex-Marine Captain Nicanor Faeldon sa pinag-aagawang Panatag Shoal. Kaso si Pangulong Aquino na po mismo ang nakiusap na iangkla muna nila ang kanilang bangka. Maaga pa lang isa-isa nang sinasakay ng grupo ni dating Marine Captain Nicanor Faeldon ang mga gagamitin niya sa ilang araw na biyahe patungong Scarborough kasama ang ilang mga mangingisda. Krudo para sa mga bangka, galon-galong tubig, gamit panluto gaya ng kaldero, sandok, kalan at hanggang pagkain na babaonin nila kagaya ng kilo-kilong bigas at ilang dilata. May napansin namang poll ng News 5 at nang tanungin namin sila kung ito ba ang itatanim nila sa Scarborough Shoal kagaya na lang ng ginawa ng ilang mga Chinese journalists kamakailan. Sagot ni Faeldon, hindi. Maglalayag tayo para manawagan sa lahat ng Pilipino saan man sila nandun sa buong lupalop ng mundo para suportahan yung posisyon ng ating bansa. Ang posisyon ng ating bansa dito ay i-resolba yung sigalot natin doon sa isang mapayapang pamamaraan. Pero di pa man natatapos si Faeldon sa kanyang interview, may mga kabaro na siyang napasugod sa lugar. Pumunta kami dito just to clarify issues. Hindi basta-basta sundalo si Faeldon na nasangkot sa Oakwood Mutiny at naging pugante na hindi mahuli-huli. Dati siyang top instructor ng Elite Special Unit ng Marines na Force Recon. Isa siyang sharpshooter at demolition expert. Pero ang taong kilalang hindi umaatras, biglang napakambyo na makatanggap ng isang tawag. I received a call from the President requesting for the postponement of this voyage. A representative of the Philippine government are in China having a serious negotiation on the resolution of the Scarborough issue. Kinumpirma naman ng Malacanang ang pagtawag ni Pinoy kay Faeldon. It might be construed in a negative way. Dahil postponed ang trip, bad trip tuloy ang ilang mga mangingisda na sasama sana kay Faeldon papuntang Scarborough. Naman po pwede kong angkinin nila yan. Dahil kasi masilok to Scarborough. Kasi malapit lang kasi yun yung bandura dito sa Pilipinas eh. Pero bago magkanya-kanya ng uwi, nangako ang grupo ni Faeldon. Go signal na lang ng palasyo ang kailangan para lumarga na ang pwersa nila na 2 basnig papuntang Scarborough. Romy Lopez, News 5. Inaprubahan na ang 30 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawa ng National Capital Region. Pero imbis na good news ang dating sa kanila, nadismaya pa ang mga labor group. Breadwinner si Jaire sa 4 niyang kapatid at mga magulang. 426 pesos kada araw ang kita niya bilang merchandiser sa supermarket. Kapos daw ito sa gastos sa baon, bigas, renta, tubig at kuryente. Kailangan po talaga na sobrang budget para magkasya yung minimum. Pero kanina inaprubahan na ang dagdag sahod sa 700,000 minimum wage earners ng Metro Manila. Ang dating minimum wage na 426 pesos dinagdagan ng 30 pesos na cost of living allowance o COLA. Katumbas yan ng halos 12,000 piso kada buwan, mas mataas ng halos 800 pesos sa kasalukuyang minimum wage. 2 gives itong ibibigay, 20 pesos sa Hunyo at 10 piso sa Nobyembre. Pinactor in na ho namin yung cost ng increase ng education, electricity of 4 pesos per kilowatt. Pero sabi ng labor groups, kulang ang aumento. Kumbaga sa tinimbang ka at kulang. We are thinking of filing an appeal. Sa datos mismo ng gobyerno, 993 pesos kada araw ang dapat nakita ng pamilyang may 6 na miyembro, gaya ng pamilya ni Jaire. Kapos ng higit 500 piso kada araw. Para naman sa mga employers, mabigat ang aumento sa sahod. Ang 22 pesos integration would have an impact in the indirect labor cost in the amount of something like 5 million pesos a day. Inaasahang iaapela na magkabilang panig ang bagong wage order na ito sa NCR. Beverly Natividad, News 5. Sa hirap ng buhay ngayon, kanya-kanya ng diskarte ang mga Pinoy para makatipid. Pero alam niyo ba na merong mga bagong gamit na magaan sa bulsa at safe pa para sa ating kalikasan? Walang usok, walang amoy, mura at matipid pa. Ilan lang yan sa bentahe ng imbensyon ng Pinoy inventor na si Rodolfo Biascas, ang Brix Coal. Sa halagang 30 pesos kada plastic,
Mas matagal daw ang apoy nito kesa sa ordinaryong uling. Ang bricks coal kasi, recycled ang uling, madali pang gawin. Kung may mga lumang dyaryo, baon ng nyog at mga tira-tira o durog na uling kayo, simple lang ang proseso. Ibabad lang sa tubig ang mga lumang dyaryo, pagkatapos ay punitin ito ng maliliit na piraso. Ihuhulma ito sa briquetting machine. At pagkatapos patuyuin sa init ng araw, pwede nang gamitin sa inyong kalan di uling. Yung mga mahirap na hindi kayang bumili ng mamahaling panggatong, so pwede na makabili ng ating briquettes. Kasi ang briquettes ito, ang 1 kilo niyan, mayroong 40 piraso. Yung 40 pirasong briquettes, good for 3 or 4 na pagluluto yun eh. At dahil ilang linggo na lang, balik eskwelahan na ang mga bata. Problemado ang may bahay na si Joey sa araw-araw na pamamalansya ng school uniform ng kanyang mga anak. Yung sa uniform, kailangan araw-araw plantsahin. Kaya yung bill namin sa kuryente, sigurado tataas na naman ito. Ang sagot dyan ni Rodolfo, ang kanyang Iron Mate. Mas mahal nga lang sa ordinaryong plancha sa halaga nitong 2,100 pesos. Pero kaya raw nitong makatipid sa kuryente ng hanggang 50%. Pag galing sa damit ng plancha, ito ibabalik sa palantsahan na hindi na doon, kundi dito na sa device. Pag bitaw ng plancha, habang inaayos ang damit, stop ang kuryente. At dahil safe gamitin, iwas sunog din ang Iron Mate. Rider ng motor at angkas nito na nangahas, bumiyahe ng walang helmet, bumangga sa taxi. Kaya Rescue 5 saklolohan nyo. Wala akong maramdamang pulso. No sign of life. Nagkanda bali-bali ang buto ni Don Vince Villanueva matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang taxi sa Commonwealth QC. Dead on the spot si Villanueva habang sinuwerte namang nakaligtas sa angkas itong si Elaine Arcega kahit wala itong suot na helmet. Bali lang sa kanang kamay ang inabot niya. I-stabilize natin para hindi nyo magalaw ha. Nilagyan namin ng benda ang kamay ni Arcega. Nilagyan din namin ng C-collar ang kanyang leg para mas stabilize ito. I-roll ko lang namin ha. Alalayo sa kamay. 2, 3. Ayon sa nakakita sa aksidente, mabilis ang takbo ng motorsiklo. Pagbusina niya, siyempre nakapasok na yung taxi. Tumalapon. Tumama yung babae doon sa windshield. Katwiran naman ng taxi driver. Siya ang bumangga sa akin. Ang tama sa auto ko, yung likuran na pinto. Sa tulong ng Philippine Red Cross, isinugod namin sa ospital si Arcega. Diretso naman sa kalaboso ang taxi driver na si Alejandro Kagalingan. Jeff Caparas, Rescue 5. Ulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Balita naman po tayo sa abroad. Marami ang nalungkot nang mabalitaan na pumanaw na ang 70s disco queen na si Donna Summer. Yan ay matapos ang 10 buwan niyang pakikipagbuno sa lung cancer. Kabilang sa mga pinasikat niyang kanta ay ang Love to Love You Baby, Last Dance na hilig kantahin sa karaoke ng mga Pinoy, at Bad Girls. Wagi ng 5 Grammy Awards si Donna at nakabenta ng mahigit 130 million records worldwide. Namatay po siya sa edad na 63 years old. Isang lolo naman na 83 years old sa UK ang nagawa pang mag-donate ng kanyang kidney o bato. Ang kwento ni Nicholas Crane, sa kabila ng kanyang edad, hindi niya inisip na banta sa kanyang kalusugan ang pag-donate ng internal organ. Dagdag pa niya, 3 araw lang daw siyang nanatili sa ospital nang gawin niya ang organ donation. Imbis na mga high school student, mga kuntodo pormang mga aso ang rumampa sa isang prom sa North Dakota, USA. Game po na naglakad sa red carpet ang mga aso habang kabi-kabila naman ang kumukuha sa kanila ng litrato. At ang highlight ng kanilang party, movie watching kasama ang kanilang mga amo. Ito, mas kakaiba pa dyan, partner ha. Kakaibang sagala naman ang ginagawa sa Manila Ocean Park. Ang selebrasyon kasi ng Flores de Mayo doon sa ilalim ng tubig. Mula sa arko hanggang sa bulaklak, kompleto ang tinuguri ang pinakaunang underwater Flores de Mayo. Ang mga babaeng kasali sa sagala naka-costume pang sirena. Habang ang mga escort din nila, ayan mistulang hari ng dagat. May trident pa Ang lahat ng yan ginagawa nila habang kasamang lumalangoy
ang mga naglalakihang mga isda. Papapanood ang Underwater Flores de Mayo kada Sabado at Linggo ngayong buwan. So ka lang talagang marunong ka lumangoy. Mahirap nagpapanik-panikan, may suot ka ng gown. Hindi bagay sa Flores de Mayo. Nakasirena ka sa papanik, di ba? Oo. Susunod, ilang pangunahing kalye sa Metro Manila isasara hanggang Martes dahil sa road reblocking. Kaya alamin kung saan kayo pwedeng dumaan. Talent manager at kontrobersyal na si Annabel Rama ay tatakbong kongresista sa Cebu. Habang ladlad Chairman Danton Remoto, kandidato naman para sa senador. Grupo ng mga kabataan pinapaboycott ang concert ni Lady Gaga dito sa Pinas. Pero ang mga fans ng singer, deadma at ready na pati ang outfit. Mga tarantula at glow-in-the-dark na hipon makikita sa kuweba na minsang pinagkutaan ni Aguinaldo sa Norzagaray. Abangan po yan sa pagbabalik ng Pilipinas News. Ang Lucky Mommy, wonderful mag-alaga sa family. Kahit